Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibaling dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At sa vlog natin ngayon, ang topic natin ay ang Rabbit Feng Shui Forecast para sa taong 2024. At ano ang mga masuswerteng bagay para sa mga rabbit at ano ang dala ng Wood Dragon 2024 pagdating sa pag-ibig, sa karera, sa kalusugan, sa kayamanan, at sa pananalapi. Kaya kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin na ito, make sure you hit like and subscribe at hit the notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na gagawin natin dito sa YouTube channel natin na ito. Ang rabbit ay bukas at maaasahan sa mabuti, sensitibo at malikhain at tinatangkilik ang komportableng bahagi ng buhay. Hindi sila ang pinakamatapang sa mga zodiac at maaaring maging neurotic kung pipiliin nilang isipin ang kanilang mga emosyon. Ang mga rabbit ay matikas, mapanlikha, creative at magalang sa iba kahit sa kanilang mga kaaway dahil napupuot sila sa anumang uri ng labanan. Nagtataglay sila ng matalas na pag-unawa sa katotohanan na ginagawa ang rabbit ang pinakahuling mga adapter o nag-a-adapt sa totoong mundo. Sa hindi inaasahan, ang mga rabbit ay matalino sa mga transaksyon, sa negosyo at pagdating sa pananalapi at mahusay sa paghahanap ng mga win-win solution sa mga komplikadong sitwasyon. Sinasamba nila ang isang masaganang pamumuhay at mas gusto nilang hindi ma-stress sa halos lahat ng oras. Ang swerte ng kuneho ay nauugnay sa berde at dilaw, 0, 6, 2 at direksyon ng silangan. Ang black, 5 at 9 at nakatira sa bulubunduking mga rehiyon, lalo na sa kanluran, ay hindi magdadala ng malaking swerte sa mga kuneho at dapat nilang iwasan. Sa kulturang Feng Shui, ang iyong birth year o Ben Ming Nian ay tinuturing na hindi ganon kaswerte. Kaya asiguraduhin magsuot ng mga pulang kulay sa Year of the Wood Dragon 2024 upang maiwasan ang anumang masamang kapalaran. Mga maswerteng numero ay 0, 6 at number 2. Ang maswerteng kulay naman ay berde at dilaw or green and yellow. Ang maswerteng direksyon para sa mga rabbit sa 2024 ay silangan or east. Ang maswerteng mga halaman o bulaklak ay ang bamboo at ang cyclamen. Ang mga dapat iwasan o mga malas na bagay para sa mga rabbit sa 2024 ay ang mga sumusunod. Mga malas na numero 5 and 9, ang malas na kulay sa kanila ay ang itim o black. Ang malas na direksyon na dapat iwasan ay ang kanluran o ang west. Bilang wood zodiac, biniyayaan ang rabbit ng natural na pisikal na sigla. Bagamat bilang kapalit, malamang na mas mahihirapan sila kaysa sa iba sa usapin ng emosyonal at psychological na kalusugan. Kadalasang dumaranas ng neuroticism o pagkabalisa sa buong buhay ang mga rabbit. Ang iyong likas na pagiging sensitibo ay ang iyong lakas at kahinaan din dahil makakatulong ito kung nais mong maging isang artistic o kahit man lang makatulong sa iyong komunikasyon. Ngunit, huwag mong hayaang pigilan ka nito sa pag-unlad sa buhay, mga kuneho. Ano ang dala ng Wood Dragon para sa mga rabbit or kuneho ngayong 2024? Pagkatapos ng isang mahirap na taon ng zodiac sa 2023, kakailanganin pa rin ng rabbit na makayanan ang malaking pressure sa 2024 mula nang makipagsagupaan ang dragon kay rabbit. Ibig sabihin, taon ito ng rabbit ng Fan Tai Sui o hindi niya kasundo ang Diyos ng Tai Sui. Kahit na dumarami ang mga hindi kanais-nais na palatandaan para sa mga kuneho, hanggat mananatili kang positibo at nasa ilalim ng radar, huwag magsagawa ng mga hindi kinakailangang paglalakbay o pamamasyal at panatilihin ang isang masiglang pag-iisip. Hindi magiging imposibleng mag-navigate sa taong ito. Pag-usapan naman natin ang buhay ng kuneho pagdating sa pag-ibig at relasyon ngayong 2024. Ang buhay pag-ibig ng rabbit ay dadalhin ang pinakamabigat na tama or hit ng Tai Sui
sa 2024 na dapat ay isang kakilakilabot na balita para sa romantikong grupong ito. Ngunit, ang malas tulad ng mabuti ay dumarating sa lahat. Kaya, okay lang, huwag mag-alala. Ang mga single or nag-iisang kuneho ay haharap sa ganap na kawalan ng mga karapat-dapat na romantikong interes o mas masahol pa dyan. Patuloy na makakatagpo ng mga taong may lakas na manlaro or paglalaroan ka lang na sana ay potensyal na pag-iibig, ngunit potensyal sila na sisira ng iyong puso. Kaya mag-ingat mga rabbit pagdating sa pag-ibig. Ang mga kuneho na mayroon ng kapareha o partner ay maaaring magkaroon ng insidente ng kasumpa-sumpa na neuroticism na kuneho buong taon. At magtatanong ka, mahal pa ba nila ako? May nakikita ba silang iba? Ang mga tanong na ito ay tatakbo sa isip ng mga rabbit at sisira ng kanilang personal peace. Dumako naman tayo sa prospect pagdating sa karera para sa mga kuneho ngayong 2024. Sa 2024, maaaring mahirapan si Rabbit na ibigay ang lahat sa kanilang trabaho dahil na rin sa mararamdaman nilang kakalat-kalat sa pag-aalala o kung hindi naman ay sa sobrang pagod mula sa impluensya ng sinabi ko na kanina, Tai Sui, para tumuon or mag-focus sa kanilang mga gagawin. Hindi ganoon kahusay ang gagawin ng kanilang supervisor, lalo na dahil ang rabbit ay karaniwang isang kaakit-akit at mabilis na contributor pagdating sa trabaho. Dahil dito, pinapayuhan ang rabbit na iwanan ang iba pang mga alalahanin sa kanilang isipan at palaging manatiling focus at mayroong atensyon sa mga ginagawa nila. Isa pang salita ng payo or advice, huwag ibuhos ang lahat ng iyong mga lihim sa opisina o i-open up ang iyong mga lihim. Sa totoo lang, huwag ibuhos ang alinman sa mga iyong mga lihim kuneho. Ang mga kaibigan mula sa trabaho ay maaring tumalikod at saksakin ka sa iyong likod. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kayamanan at pananalapi ng kuneho sa 2024. Ito ay malaman na isang taon na katamtaman o mas mababa sa inaasahang kita para sa mga rabbit na pinagsama-sama ng mas mataas kaysa inaasahang mga gastos. Yan ay hindi isang panalong formula. Hindi rin makakatulong na ang mga kuneho ay makakaramdam ng hindi motibasyon o hindi sila motivated na gumawa at maghanap ng ibang source of income ngayong 2024. Karaniwan, ang mga kuneho ay kilala sa kanilang kagandahan at panlasa para sa mas refine na buhay. Ngunit, subukang huwag mamuhunan sa anumang mga bagay na hindi naman magbibigay ng kontribusyon o hindi dadagdag ng iyong income. Dahil ang iba pang mga gastos sa 2024 ay mas maaaring importante at kailangang apurahin. Hindi bababa sa mapalad na si Tian Yi, isang mapalad or bituin, ay nasa rabbit's quarter at babawasan ang negatibong epekto ng Tai Sui. Kung ang kuneho ay nasa matinding paghihirap sa pananalapi, makakatanggap sila ng tulong mula sa maraming mga mahal sa buhay, mula sa mga kaibigan at mga taong nakapaligid sa kanila. Ano naman ang dala ng 2024 pagdating sa kalusugan ng mga kuneho o rabbit? Tulad ng nabanggit na, magsisilbi itong gabay sa kuneho upang manatili sa bahay ng higit pa sa taong ito or sa taong 2024. Bagamat hindi iyon nangangahulugan na dapat silang nasa sopa na lang o sa higaan na lang na nakahiga palagi o nakaupo, sa halip ay kailangan kumuha ka ng sapat na ehersisyo. Ang isang mas matatag na pangangatawan ay talagang makakatulong na labanan ang mga negatibo ngayong 2024. Pakikialaman ni Tai Sui, maaaring madaling magkasakit ang kuneho sa taong ito, ngunit walang masyadong makakagulo sa mga bituin. Ang maaari mong gawin ay magkaroon ng regular na check-up at magpatingin sa doktor kung may mararamdamang masama sa iyong katawan para maagapan at malabanan ito. Ingatan rin ang iyong panunaw o digestive system kuneho. Maselan ka sa lugar na ito. Maging mas maingat na huwag kumain ng anumang mga pagkain na labis o sobra na sisira sa iyong sistema at tatapusin mo ang taon na may magandang kalagayan kung susundin ito. At yan ang rabbit feng shui forecast natin para sa 2024. Abangan ang iba pang animal feng shui forecast sa mga susunod nating vlog. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay, karagdagang kaalaman, karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ng dasal,
mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng maraming blessings, hindi lamang ng swerte. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa iyong patuloy na panonood, pagtitiwala at pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ka pang YouTube channel, Franz Byron PH. Bisitahin nyo yan. Mag-subscribe na kayo please. And you can also follow me in all of my social media accounts. Muli, ingat always.